Weather update tayo mga kapatid, patuloy pong sumasailalim sa rapid intensification o biglaang paglakas. Ito nga ang bagyong si Uwan. Ito po ay nasa huling namata ng pag-asa sa layong around 575 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. Ito po ay nandito sa kalagitnaan ng East Philippine Sea. Yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 150 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kuminsan may mga pagbugso pang umabot sa 185 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na lalakas habang binabaybay itong East Philippine Sea at posibleng nga pong umabot sa hanggang super typhoon category. Maliban dyan, napakalawak po ng ating bagyo na nasa around 800 kilometers yung kanyang radius at possible pa yung lumawak habang kumikilos po yan papunta dito sa ating bansa. So ang kabuang diametro niyan ay nasa 1,600 na kung saan yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit na ngayon dito sa eastern portion ng Visayas at Bicol region at madadagdagan pa po ang epekto ng mga pag-ulan nito at malalakas na bugsong ng hangin habang lumalapit po itong bagyong Uwan dito po sa ating landmass o kaulapan. At dahil nga sumubsob pa ito ng bahagya, mas naramdaman na po natin o mas madadagdagan po ang epekto nito dito po sa areas ng Bicol region. Bukas ng umaga hanggang madaling araw, kikilos po yan dito sa eastern section ng Bicol region patungo dito sa Central Luzon at bukas ng hapon hanggang gabi, yan po ay nandito na sa eastern section ng Northern Luzon at posible nga po yan maglandfall dito po sa mainland Luzon sa darating na Sunday ng gabi hanggang bukas, hanggang Monday na madaling araw, tatawid po yan patungo dito sa may East Philippine Sea. Kasabay po niyan, yung ating malalakas na bulton, malalakas na mga pag-ulan na associated dito po sa bagyong Uwan ay mararamdaman nga natin bukas ng umaga dito sa Bicol region at hapon naman dito po sa areas ng Central Luzon at dyan po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at magpapatuloy pa yan sa Lunes ng madaling araw. Ganun din po ang ilang bahagi ng Mimaropa. Sa ngayon nga, dahil nga napakalawak nitong bagyong si Uwan, maliban po doon sa ating malalakas na hangin, malalakas na pag-ulan, ramdam din po yung ating hangin dito po sa mga areas ng Palawan, Cebu, at kasama po dyan ang malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sa katunayan, nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ng Pag-asa sa ilang areas ng Catanduanes, eastern portion ng Camarines Sur, Albay, northeastern portion ng Sorsogon, kasama po dyan ang northern portion ng Samar. Nakataas naman ang signal number 2 sa ilang bahagi ng Metro Manila, eastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, kasama po dyan ang Bulacan, Rizal, Laguna, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, at ang nalalabing bahagi ng Camarines Sur, kasama po dyan ang Albay at Sorsogon, maging dito po sa mga areas ng Burias at Ticao Islands. Kasama na rin po dyan ang nalalabing bahagi ng Northern Samar, maging ang northern portion ng Samar at Eastern Samar. Nakataas naman po ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas at ilang bahagi po ng Mindanao. Again, ito pong ating tropical cyclone wind signal ay madadagdagan pa habang lumalapit sa ating kalupaan o landmass. Ito pong bagyong Uwan at posible po tayong magtaas ng hanggang tropical cyclone wind signal number 5. So nandiyan po yung ating pinaka mapanganib at mapaminsalang hangin na directly associated dito po sa bagyong Uwan. Pagitin na rin po natin kung mapapansin nyo itong ating satellite image, medyo malawak din po yung mata or center ng bagyong Uwan na kung saan nandyan po yung eyewall at nandyan din po yung pinaka mapaminsalang hangin ng bagyo. So mas malawak po ang posibleng maapektuhan ng area natin. So maganda at mag-ingat po tayo dyan. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako pong inyong weather frontliner, Alvin Puran, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.